Nang magsimulang mag-upgrade ang Earth, at lahat ng tao ay inilikas sa ibang mundo, ako lang ang tanging nakalimutan. Kahit ang mga Diyos, hindi madama ang presensya ko. Dahil ito sa espesyal na abilidad ng katawan ko. Kanina lang, napansin ko na sa eskwelahan, sa daan, at maging sa bahay ay wala ng katao-tao. Para silang bigla na lang naglaho kung nasaan man sila. At ang oras, nanatiling nakapako sa 2:45. Habang litong-lito ako, isang anghel na may puting pakpak ang biglang lumitaw sa likuran ko. Ipinaliwanag niya sa akin ang lahat ng nangyayari. Dahil daw puno na ang experience points ng Earth, kailangan na nitong mag-evolve sa susunod na yugto. Titigil ang oras sa loob ng 10 taon. Sa panahong iyon, mapupuno ng banal na kapangyarihan ang buong mundo. Magkakaroon ng mga tao ng isang status window. Para tulad ng mga anghel at iba pang makapangyarihang nilalang. Masisilip nila ang mga lihim ng sansinukob at ng kanilang sarili. Pero, mag-upgrade din ang Earth sa isang Great Cataclysm era. At para maiwasan ang pagkalipol ng sangkatauhan, ipinadala sila ng mga Diyos sa ibang mundo para mag-aral ng banal na kapangyarihan. Para mabigyan sila ng oras na umangkop at magsanay. Pero dahil sa espesyal kong skill na potensyal na anino, hindi ako natagpuan ng mga Diyos. Kaya naman, naiwan ako, bilang kabayaran sa hindi nila pagsama sa akin. Ang sugo ng mga Diyos na si Rita ay sasamahan ako sa loob ng 10 taon. Kaso, ang Earth sa ngayon ay nasa yugto na walang banal na kapangyarihan. Kaya imposible para sa akin na matutunan ito. Ang tanging magagawa ko lang ay ang paspusang pagpapalakas ng aking katawan. Sa mga panahong iyon, si Rita na ang bahala sa pagkain ko. Kahit ang paghuhugas ng plato, hindi ko na kailangang alalahanin. Mabilis na, lumipas ang 5 taon. Nagsimula naman akong mag-aral ng sining ng sibat. Palagi namang nasa tabi ko si Rita para gabayan ako. Sa isang iglap, 4 na taon na pala akong nag-aaral ng martial arts. Ngayong araw, bigla akong hinamon ni Rita sa isang laban. Gamit ang lakas na inipon ko sa loob ng 9 na taon, sinugod ko siya. Pero iwinasiwas niya lang ang kanyang kamay. At agad akong natalo. Sinabi ni Rita na siya na ang magiging sparring partner ko. Kahit labag sa kalooban ko, tiniis ko pa rin ang pambubugbog niya sa loob ng 1 buong taon. Sa wakas, narating ko rin ang araw na to, 10 taon ang nakalipas. Nag-ayos ako ng husto para salubungin ang bagong simula. Pagkatapos naming magpaalam ng maayos ni Rita, nervyos akong tumayo sa lugar kung saan nagsimulang maglaho ang mga tao. Kahit masakit sa loob kong iwan si Rita, ang maganda naman ay sa wakas, makakabalik na ako sa dati kong buhay. Pero lumipas ang ilang oras, wala pa ring bumabalik. Tapos, biglang sumulpot si Rita sa likod ko na mukhang alanganin. Sabi niya baka raw may naging problema. Nagwala ako sa galit, 10 taon na akong naghihintay. Gusto mo pa ba akong maghintay ng 10 taon pa, o 100 taon? Pero lumipas ang 10 taon, 20 taon, at kahit 50 taon pa. Pero hindi pa rin bumabalik ang mga tao. Kahit na perpekto na ang pangangatawan at pag-asinta ko, ni itsura ng mga magulang ko ay hindi ko na matandaan ng malinaw. Ang 50 taon ng pagtitiis ay lalo lang akong pinalakas. Pero hanggang kailan ko pa ba to kakayanin? Babalik pa kaya ang mga tao? Sawa na ako sa paulit-ulit na pagsasanay ng martial arts. Ayaw ni Rita na sumuko ako. Dahil baka anumang oras ay dumating ang malaking kalamidad. Kaya sinabi ko sa kanya, balak kong mag-aral na lang ng mabuti. Ang laging paggawa ng iisang bagay, lalo lang magiging dahilan para hindi na magpatuloy. Mula noon, nagsimula na akong magbasa buong araw. Mula sa mga nobela hanggang sa mga business book. Pati na rin kasaysayan, geografiya, chemistry, at iba pang mga libro. Nang matapos kong basahin ang lahat ng libro sa library, nag-aral din ako ng mga wika ng ibang bansa. Pagkatapos noon, nagsimula na kaming maglakbay ni Rita sa buong mundo. Para malampasan ang nakakabagot na buhay na ito. Habang nililibot namin ang iba't ibang bansa, sinamantala ko na ring basahin ang lahat ng libro sa buong mundo. Hindi ko man alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Pero wala akong oras para sabihing pagod na ako. Bago pa dumating ang malaking kalamidad. Ang dami pang kailangang ihanda. Hindi iyon inaasahan ni Rita. Kahit na ilang daang taon na ang lumipas. Matatag pa rin ang paniniwala kong babalik ang sangkatauhan. Ipinagdasal niya sa may kapal, na sana bago pa man umabot si Leo Wiley sa kanyang hangganan. Maibalik na ang lahat ng tao. Ayaw makita ni Rita na sumusuko na ako sa buhay. Matapos basahin ang lahat ng libro, sinimulan kong pag-aralan ang pagkatay. Habang inaayos ko ang isang baboy ramo, sinabi sa akin ni Rita, na 274 na taon na pala ang lumipas. Mahabang panahon na rin iyon kahit para sa isang anghel. Hindi niya inakala na kaya kong magpatuloy sa paghahanda para sa hinaharap. Pero ako, parang wala lang akong narinig. Nakatutok lang ako sa pagiging Verdugo. Pagsapit ng 300 taon, ganap ko nang nakabisado ang mga teknik sa pagkatay. Pagkatapos, nag-aral naman ako ng pagpapanday. Ngunit sa loob ng 5 taon, isang espada lang ang nagawa ko. Natatawang sinabi ni Rita na baka kahit labanos ay hindi nito kayang hiwain. Kahit na pinagtatawanan niya ako sa bibig, gusto naman niyang gawing souvenir ang espada para maitago. Sa sumunod na 50 taon, gumawa ako ng iba't ibang klaseng armas. Pero wala ni isa man lang akong ikinasiya. Hanggang sa lumipas ang isa pang siglo. Sa wakas ay nakagawa ako ng isang perpektong sibat. Nang maging bihasa ako sa pagkatay at pagpapanday, uli akong nag-aral ng martial arts.
Sa mga sandaling iyon, wala na akong pakialam kung anong taon o buwan na. Mabuti na lang at laging nasa tabi ko si Rita. Ngunit hindi pa rin bumabalik ang mga tao. Nagsimulang mag-alala si Rita. Paano kung dumating na ako sa punto ng matinding desperasyon? Sana man lang ay may maibigay siyang bagong karanasan sa akin. Pagkatapos mag-isip ng matagal, biglang napagtanto ni Rita ang kaisa-isang bagay na hindi ko pa nararanasan. Tila pag-iibigan na lang sa pagitan ng isang lalaki at babae. Nang pumasok ang ideyang iyon sa isip niya, agad na namula ang mukha ni Rita. Pakiramdam niya ay para siyang nababaliw. Bilang isang anghel, paano siya magkakaroon ng ganoong kalokohang ideya? Pero naisip ni Rita na kung sakaling papayag ako, hindi rin niya ito ininda. Sa sandaling iyon, may napansin akong kakaiba. Agad kong tinawag si Rita. Nakita kong tila naguguluhan siya. Kaya itinuro ko ang gumagalaw na espada sa kanyang baywang. Ito yung kinuha niya noon para gawing alaala. Pero hindi namin inaasahan na bigla na lang itong lumipad ng kusa. Sa pagkasindak, agad itong hinabol ni Rita. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ang suot kong damit ay naging katulad ng suot ko noong araw na huminto ang oras. Lahat ng bagay ay unti-unting bumabalik sa dati nilang anyo. Nagmakaawa si Rita sa Diyos na huwag kunin ang espadang iyon. Pero nang ibaba niya ang kanyang ulo, doon niya lang napansin na ang panahon ng malaking kalamidad ay bigla na lang dumating. Mula sa ibaba, pati ako ay nagsimulang lumipad paitaas. Gusto pa sanang magpaalam ng maayos ni Rita sa akin. Pero hindi niya kayang labanan ang kapangyarihan ng Diyos. Sa loob ng 1,000 taon, matagal nang naging malalim ang aming ugnayan. Ang huling sinabi ni Rita habang hinihigop siya palayo, ay isang daing na sa huli ay hindi man lang sila nagkahalikan. At ako, wala akong ibang nagawa kundi ang tahimik siyang pagmasdan habang papalayo siya ng papalayo. Labis akong nalungkot sa pag-alis ni Rita. Naalala ko ang sinabi niya noon na isa siyang anghel. Isang mas mataas na uri ng nilalang. Ibig sabihin ba nito, na kung magiging isa rin akong mas mataas na uri ng nilalang? Natapos na ang pag-reset ng mundo. Unti-unti nang nagsisibalikan ang mga tao. Nang muli akong magmulat ng mga mata, puno na ng tao ang aking paligid. Lumitaw rin sa harap ko ang isang status window. Pinag-uusapan ng lahat ang mga naging karanasan nila sa loob ng 10 taon. Ibig sabihin, mayroon silang 10 taong karanasan sa pagsasanay ng kanilang banal na kapangyarihan. Habang ako naman ay nahuli ng 1,000,000 taon. Pero sa ngayon, ang gusto ko lang ay makita ang mga magulang ko. Dahil halos nakalimutan ko na ang kanilang mga mukha, pagdating ko sa bahay, isang boses ang biglang tumawag sa akin. Sa sandaling makita ko si Mama, lahat ng pamilyar na alaala ay muling nagbalik. Kahit na 1,000 taon na ang nakalipas, wala pa rin kahit kay-titing na pagkailang sa pagitan namin. Ang eksena sa hapagkainan ay parehong-pareho pa rin tulad ng dati. Ang tanging pinagkaiba lang, ay ang topic ng usapan ni na Mama at Papa. Lahat ay tungkol sa mga karanasan nila sa ibang mundo. Ang ako naman ang tinanong nila. Natakot akong baka mag-alala sila. Kaya nagpalusot na lang ako. Base sa mga sinabi nila, kahit pa may 10 taon na ng pagsasanay, mukhang iilan lang din ang nakakakontrol ng maayos sa divine power. Inabot kami ng gabi sa pagkukwentuhan ni na Mama at Papa. Mabigat ang loob kong bumalik sa kwarto ko. Doon ko napansin ang sibat na 100 taon kong pinaghirapang iForge. Hindi pala ito nawala, ang tanging naiisip kong dahilan ay dahil kay Rita. Pero sa bagay, mas mabuti na rin to. Para kapag lumaban na ako sa mga halimaw, hindi ko na kailangang maghanap pa ng bagong armas. Nang buksan ko ang status window, nakita kong may 800 attack points ang steel spear na to. Hindi ko alam kung mataas ba yun o mababa. Kaya nagsimula akong mag-research online ng impormasyong shinare ng mga taong bumalik galing sa ibang mundo. Inuna kong ayusin ang mga impormasyon tungkol sa level. Ang level 1 hanggang 5 ay para sa mga ordinaryong tao. Ang standard para makapili ng sundalo ay karaniwang level 7. Sa level 10 pataas, pwede ka nang magkaroon ng mga job class tulad ng swordsman o archer. Pag abot ng level 50, magkakaroon ka ng chance para sa second job change. Ito rin ang simbolo ng pagiging isang high-level player. Kapag umabot na sa level 100, pwede nang mag-third job change. At pagkatapos ng third job change, ang hirap na magpa-level ay parang impyerno na. Kaya sa internet, halos walang nagpo-post na nakakita na sila ng fourth job changer. Pero mayroong iba't ibang haka-haka. Sinasabing mga high-level monsters lang tulad ng mga dragon o si Bahamut ang kayang umabot sa level ng 4th o kahit 5th job change. Sa ngayon, ito pa lang ang mga impormasyong nakakalap ko. Yung iba, bukas ko na lang iimbestigahan sa school. Kahit na nagkaroon ng malaking pagbabago sa mundo, parang wala namang nagbago sa buhay ko. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, binulong ko ang pangalan ni Rita. Miss na miss ko na talaga siya. Pero sa sumunod na segundo, bigla na lang may narinig akong boses. Kung narinig ka lang ni Rita na sabihin yan, siguradong matutuwa yon. Kasunod noon, isang maliit na anghel ang nagpakita sa harap ko. Ang pangalan niya ay Lisa. Isa siyang anghel na pinadala ng kataas-taasang Diyos para turuan akong gumamit ng divine power. Para raw itong pambawi sa 10 taon na pagkahuli ko. Siyempre, malaki rin ang kinalaman dito ni Rita. Umiyak at nagsumbong siya sa harap ng mga Diyos, na nag-iisa raw ako sa Earth sa loob ng 1,000 taon. At ako lang daw ang nag-iisang hindi marunong gumamit ng divine power. Kaya para maging patas, at ayon na rin sa hiling ni Rita, ipinadala ng mga Diyos si Lisa.
para tulungan ng isang napag-iwanang tulad ko na mabilis na matutunan ng divine power. Ang dahilan kung bakit hindi si Rita mismo ang pinapunta, ay dahil ayaw ng mga nasa itaas na masyadong mapalapit ang mga anghel sa mga tao. Pagkatapos akong obserbahan sandali, medyo nagulat si Lisa. Mukhang iba raw ako sa ini-report ni Rita. Dahil sa pagkakaroon ng ganito kalakas na katawan, parang hindi na kailangan pang magpadala ng anghel. Baka kahit ang mga low-level na halimaw ay hindi kayanin ng isang suntok ko. Ngayon, naintindihan na ni Lisa. Naloko lang siya ni Rita. Hindi niya inakala na ang isang anghel na dapat ay dalisay, ay gagamit ng ganito katusong paraan. Pero dahil natanggap na niya ang misyon, sa mga susunod na araw, sinabi ni Lisa na tutulungan niya akong masanay at ma-master ang divine power. Isa siyang anghel na may mataas na antas. Kahit na nasa tabi ko lang siya, kayang-kaya niyang i-activate ang divine power sa loob ng katawan ko. At kaya rin niyang pabilisin ng 10 beses ang pag-intindi at pagkontrol ko sa divine power. Noong mga panahong wala pa akong divine power, kahit kasama ko pa si Rita sa loob ng 1,000 taon, hindi ko makukuha ang ganitong epekto. Panahon na ngayon ng Great Cataclysm. Sa tingin ni Lisa, sa loob lang ng 1 taon, ay kaya ko nang ma-master ang divine power ko. Kaya sa buong susunod na taon, uupo siya sa ulo ko. Nang mapansin niya ang pag-aalala ko, sinabi ni Lisa na gumamit siya ng mahika, para hindi siya makita ng mga nilalang na may mababang antas. Kinabukasan, maaga akong umalis. Pero dahil sa skill ko, wala pang nakakapansin sa akin sa ngayon. At itong skill kong ito. Sinabi naman ng anghel na si Lisa na maganda raw. Sa tingin niya, kahit pagsamasamahin pa ang mga skill na ipinagyayabang ng mga tao sa paligid, wala pa ring panama sa akin. Ito na nga ang magandang pagkakataon para makakalap ng impormasyon. Habang nakikinig, narinig ko ang tungkol sa isang makapangyarihang nilalang na may titulong Empress. Isa siyang babaeng estudyante mula sa aming paaralan na namumukod tangi sa kabilang mundo. Nalaman ko rin na may lilito na mga dungeon na may level restriction. Kaya naman, tinanong ko si Lisa. Ayon sa paliwanag niya, yun pala, isang uri ng bitag ang mga dungeon. At ang mga Diyos mismo ang gumawa ng mga ito. Sa loob noon, may iba't ibang uri ng mga halimaw. Sa loob ng dungeon, naglalagay ang mga Diyos ng pain para akitin ang mga halimaw. Kapag napuno na ng mga halimaw ang dungeon, isinasara nila ang labasan, para makulong ang mga ito sa loob. Pero iba ang mga tao sa mga halimaw. Hanggat mayroon kang sapat na kakayahan, malaya kang makakalabas-pasok doon. Sa paraang ito, gumagawa ang mga Diyos ng medyo ligtas na lugar para makapag-hunt ang mga tao. Pero paglipas ng ilang panahon, kusa ring nawawala ang mga dungeon. Kaya kailangang ubusin ang mga halimaw sa loob bago pa yun mangyari. Gayunpaman, mayroon ding ilang malalakas na halimaw sa mundo. Ang ilan sa kanila ay kayang sirain ang mga bitag. Ang iba naman, gumagawa pa ng sarili nilang dungeon para magbalat kayo. Nagpaalala si Lisa na hindi dapat maging kampante. Sa simula ng Great Cataclysm, mas mahihina pa ang mga halimaw. Iminungkahi niya na samantalahin ko ang pagkakataon ngayon, para mag-hunt ng mas maraming halimaw at mag-level up. Tutal, katawang halimaw naman ang meron ako. Kayang-kaya kong talunin ang mga low-level monster na nasa bandang level 25. At noong mga sandaling iyon, tila may naramdaman si Lisa. Kaya sinabi niya sa akin na malapit na ang totoong laban. Kasasabi niya pa lang noon, may narinig kaming kaguluhan sa labas ng classroom. Yun pala, isang malaking grupo ng mga insekto ang sumusugod. Hindi lang lumaki ang kanilang mga katawan. Iba na rin ang kanilang balat at istruktura ng katawan. Nakita kong nasakripisyo ang ilang grupo ng mga taong lumaban. Sa sandaling iyon, nagtakbuhan sa takot ang lahat ng estudyante. Dahil nang sila ay ibinalik, na-reset ang kanilang data, lahat sila ay naging level 1. Samantala, ako na may pumutol ng isang sanga. At mabilis itong iwinasiwas ng maraming beses. Nang ako ay huminto, isang simpleng sandata na ang aking nagawa, matapos gumawa pa ng ilan. Naghanda na akong umalis, pero kahit na mayroon akong stealth skill, mapapansin pa rin ako kapag nakikipaglaban. Kaya tinanong ko si Lisa kung may paraan para maitago ang aking pagkakakilanlan. Dahil doon, binigyan niya ako ng isang maskara para gamitin. Agad akong tumalon mula sa ika-18 palapag. At sa isang sipa lang ay napatay ko ang isang higanteng praying mantis. Sa sandaling iyon, nag-anunsyo ang system na napatay ang level 13 na dambuhalang mantis. Nakakuha ng 800 experience points. Tumaas ang level sa level 3. Tumaas din ang aking iba't ibang attributes. Nang maramdaman ko ang pagbabago sa aking katawan, naunawaan ko na ganito pala ang pakiramdam ng pag-level up. Kahit kaunti lang ang itinaas ng aking magic power, masaya pa rin ako. Sakto namang, may ilang higanteng insekto na lumitaw sa aking likuran. Dahan-dahan kong hinigpitan ang hawak sa aking kahoy na sibat. Sa sumunod na segundo, buong lakas ko itong ibinato. Isang dambuhalang langgam na halimaw ay naduraj sa isang iglap dahil sa napakalakas na puwersa. Pagkatapos ay kinuha ko ang isa ko pang sandata at hinati sa dalawa ang langgam. Biglang may lumitaw na ilang malalaking lamok. Una kong napatay ang isa, pero sa likuran ko, may isa pang lamok na palihim na sumulpot. Buong lakas niya akong ibinaon sa lupa, pero ang 1,000 taon kong katawan, paanong masasaktan ng mahinang tuka nito? Matagal nang nalampasan ng aking katawan ang limitasyon ng isang mortal. Matapos kong tapusin ang huling lamok, may isa na namang praying mantis na lumitaw sa itaas.
Iwinasiwas nito ang mga parang carrot nitong kamay at sumugod sa akin. Pero madali ko lang itong naiwasan. Pero agad akong binalaan ni Lisa. Nagdatingan na ang napakaraming halimaw para tumulong. Tuluyan na akong napaligiran. Pero hindi ako natatakot. Hinawakan ko ang aking sandata at walang habas na pinagpapatay ang mga halimaw na ito. Sa mga oras na ito, level 6 na ako. Pero bigla akong nakarinig ng dagandong ng kulog. Nakita ko ang isang kidlat na bumagsak mula sa langit. Isang tama lang, naging abo ang halimaw. Ang nakatayo sa harapan ko ay isa ring babaeng nakasuot ng maskara. Patuloy na marahang dumadaloy ang kidlat sa kanyang palad. Habang nagtataka ako kung mahi ka ba iyon, sinabihan ako ni Lisa na huwag akong mawala sa focus. Bilisan ko raw at ubusin na ang mga halimaw. Samantala, ang babae sa tabi ay ginagamit ang kidlat upang isa-isang puksain ang mga natitirang halimaw para makapagpakawala ng tuloy-tuloy na atake ng kidlat. Siguradong punong-puno ang divine power niya. Naisip ko na baka patuloy ring nagal level up ang babae. Dahil sa tuwing nagal level up, nanunumbalik ang iyong lakas. Malamang, ganoon din sa divine power. Sa madaling salita, ito na ang mga huling halimaw. Pagkatapos ko silang patayin, nakaabot ako sa level 7. Nang dumating ang mga sundalo para magbigay ng tulong, isang tumpok na lang ng mga bangkay ang natira sa lugar. At sa kanilang harapan, may isa pa palang lalaking kinakalikot ang lamang loob ng isang halimaw. Sabi ni Lisa, kung nag-aral daw ako ng pagkatay, makakakuha raw ako ng magic stone sa pagpoproseso ng mga bangkay ng halimaw. Sasabihin daw niya sa akin kung saang parte ng halimaw karaniwang matatagpuan ang magic stone. Habang maraming tao ang namamangha sa lakas ko, nakakuha na ako ng isang magic stone. Pero nang lumingon ako, saka ko lang napansin na napapaligiran na pala ako ng maraming taong nanonood at kumukuha ng litrato. Sa mga sandaling iyon, lumapit ang babaeng gumagamit ng kidlat. Gusto niyang hilingin ang tulong ko para i-proseso ang mga halimaw. At iyon din ang unang pagkikita namin ng Empress. Nang marinig ko ang sinabi niya, hindi ako tumanggi. Sa halip, tinanong ko kung gaano kalaki ang magiging parte ko. Mabilis din siyang sumagot, basta tulungan ko lang siyang i-proseso ang mga ito. Ibinigay sa akin ang 40% ng katawan. Dahil doon, masaya akong pumayag. Mula sa mga tao sa paligid, nalaman ko na ang babae pala ay ang mismong Empress. Gaya nga ng mga sabi-sabi, talagang napakalakas niya. Maya-maya lang, natapos na rin ang paghihimay. Tulad ng inaasahan, nakuha ng Empress ang isang magic stone at maraming materyales. Ako naman, pinasan ko na ang parte na para sa akin. Naghanda na akong umalis habang ang lahat ay nabibighani pa sa lakas ng Empress. Pero sinabi sa akin ni Lisa na huwag akong mag-alala. Dahil pagkatapos ng laban, dahil sa bisa ng aking shadow stealth, bigla na lang napansin ng mga tao na wala na ako. Ang akala ng lahat ay sobrang bilis ko lang umalis. Ang totoo niyan, nasa likuran lang nila ako. Bagamat ito ang sitwasyong pinakagusto kong mangyari.